Sa isang mainit na umaga ng Desyembre, naglalayag ang baportabo sa Ilog Pasig. Sa ibabaw ng kubyerta, naroon ang mga opisyal at mayayaman, nag-uusap tungkol sa kaunlaran ng bayan. Dapat nating tuwirin ang ilog para bumilis ang paglalakbay. Magiging malaking proyekto ito. Magandang plano, ngunit paano natin ito gagawin? Madali lang. Gamitin ang mga bilanggo para magtrabaho. Hindi na kailangan gumastos ng malaki. Hindi ba't maaari ang magsimula ng himagsikan? May mas simple akong ideya. Mag-alaga tayo ng maraming itik. Kakainin nila ang lumot at lilinis ang ilog. Para sa kanila, parang biro lamang ang usapan. Ngunit, hindi nila naiisip kung paano maapektuhan ang mga karaniwang tao sa kanilang mga desisyon. Napakainit dito. Para tayo nakalimutan. Ganito ang buhay ng karamihan. Tahimik lang na nagtitiis. May pag-asa pa. Kung matutuloy ang Akademya ng Wikang Kastila, mas marinig ang boses ng mga Pilipino. Hindi sigurado kung papayagan iyon. Maraming tututol. Kung walang susubok, walang mababago. Dapat gamitin ang talino para sa bayan. Ikaw pala yan, Basilio. Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati ayaw pa rin magpagamot. Nung bata pa kami, wala pa ang drogang opyo na iyan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po, ngunit ang opyo ay isang uri ng halaman. Ito hindi isang gamot na nakatutuplas lang. Hindi ba, Basilio? Sa pagkakantanda ko, mayroon ng opyo noon. Tama, meron nga. May iba naman iyo. Kamusta na ang itinatag ng akademya? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganoon. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko pang pumunta sa itaas. Pag-alis ni Kapitan Basilio ay siya namang pagdating na mag-aalahas na si Simon at lumapit kina Basilio at Isagani. Pinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Inaanyaya niya ang magkaibigan na uminom ng serbesa, ngunit tinanggihan ito. Habang nag-uusap ay may dumating na utusan. Pinapatawag ni Padre ang kaniyang pamangkin na si Isagani. Sa bayan ng San Diego, si Cabezang Tales ay isang masipag na magsasaka. Pinagyaman niya ang isang lupang gubat upang maging bukirin. Ngunit inangkin ito ng mga praile. Narapat ko ang lupa nito! Bakit niya ito ay gagawin sa akin? Anak, magpasensya ka na lamang. Ang lupang ito ay pagmamay-ari ng simbahan. Kailangan mong magbayad ng upa. Upa! Tayo pala ko ang nalingan! Dahil sa patuloy na pang-aapi at pagkatalo sa hukuman, lalo lamang naghirap si Cabezang Tales. Palagi siyang may dalang sandata sa bukid para sa kanyang seguridad. Ngunit nabihag pa rin siya ng mga tulisan at ipinapatubos sa halagang 500 piso. Upang mailigtas ang ama, si Huli, isang masunurin, mahinhin at mapagmahal na anak, ay ibinenta ang kanilang mga alahas at namasukang utusan kay Hermana Penchang, kahit hindi pa rin sapat ang salapi para sa pagtubos. Binalot ng dilim ang gabi ng Pasko habang naglalakbay si Basilio pauwi sa San Diego. Naku, iho! Baka tayo ay parahin ng Guardia Sibil. Nasaan ang iyong sedula? Narito po. Ngunit dahil sa kakulangan ng ilaw sa karwahe, pinarusahan ang kotsero. Hanggang kailan magdulos ang mga walang laban? Si Basilio ngayon ay isa ng mag-aaral ng medisina at naninirahan sa bahay ni Kapitan Tiago. Basilio, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Opo, gagawin ko po ang lahat para sa kinabukasan ko. Sa isang gabing pagdalaw sa gubat, naalala ni Basilio ang kanyang ina. Doon niya muling nakita si Simon. Sa gitna ng dilim, bumalik si Basilio sa gubat upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa libigan ng aking ina? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong nangungunita, sa mismong puok din ito tayo nagtagpo noong nakaraang 13 taon. Ako si Basilio, anak ni Sisa.
Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Crisostomo Ibarra na sa pagkakalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang inyong nalalaman na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagtuklas mo sa aking lihim ay isang banta sa akin at maaaring kakasira sa plano kong makiganti, sa planong matagal ko ng pinaghandaan. Ginoong Simon, nung hinatulan kayong filibustero at nakulong, muli ba niyo itong hayang mangyari? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay manatili itong isang lihim. Sa simula pa lamang ay nasaksihan ko na ang iyong lupon. Mga kabataang naghangad na itatag ang akademya. Ilang beses ko ring tinangki ang lapitan si Makaray at Isaganig upang ipahayag ang pagkakamali ng iyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig sa akin at baka isipin ninyong nasisiran ako ng bait. Ngunit narito na ang pagkakataon. Hayaan kitang mabuhay, Basilio. Hayaan kitang mabuhay kaya't sumama ka sa akin. Sabay nating isang katuparan ng aking mga plano laban sa mga api at ibagsak sila. Ngunit, dahas bang sagot? Kapag bulok ang puno, kailangang putulin. Hindi ako sasama sa marahas na paraan, ngunit hindi ko rin isisiwalat ang inyong lihim. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo, Basilio. Hindi ko hinihiling na itatago mo ang aking lihim. Iyon man kung sakaling magbago yung isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang planong maaaring magpabago sa kapalaran ng bayan. Dumating ang Pasko, ngunit hindi lahat ay may dahilan upang magdiwang. Lolo, kailangan nating tubusin si tatay. Wala na tayong pera. Sa sobrang problema, napipi si Tandang Selo. Huli, maaari kang magtrabaho sa akin kung nais mong kumita. Para sa pamilya, tatanggapin ko po. Habang ang iba ay nagdiriwang ng Pasko, ang pamilya ni Huli ay nababalot ng lungkot at sakripisyo. Naging usap-usapan ang sinapit ng pamilya ni Cabezang Tales. Kinuha raw ang lupa nila. Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Mas mabuting huwag makialam. Harapan ko ang lupa niyon. Pero, hinangawan niya amin. Marami ang naghugas kamay, tulad ni Pilato. Walang tumindig, walang lumaban. Kung lahat ay mananahimik, sino ang kikilos? Nagtungo si Simon sa bahay ni Cabezang Tales upang magbili at makipagpalitan ng alahas. Marami ang humanga nang ilabas ni Simon ang mamahaling hiyas. Bibilhin ko yan ng 500 piso. Pumaning, Ginoo. Ngunit kaya kung mga kautapan dito patay dito. Nangakong babalik ito bago magtakip silim. Ngunit hating gabi na ay di pa rin bumabalik si Tales at nakatulog si Simon. Nang magising, kinaumagahan ay wala na ang dala niyang revolver. Ngunit may isang lihim mula kay Tales. Ayon sa sulat, kinuha niya ang revolver dahil kailangan niya ito sa panunulisan. Sa halip, iniwang kapalit ang agnos ni Maria Clara. Nagtipon sa Los Baños ang mga pinuno ng pamalaan upang maglibang at magpahinga. Sa halip na harapin ang mga suliranin ng bayan, sa ibang direksyon nandoon sina Simon at Benzaib na humahalakhak tila aliw na aliw sa isa't isa. Maayos ang ating pamahala. Tahimik ang buong bayan. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig at isa sa mga ito ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko, dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Ginoong Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Habang nagsasaya ang mga pinuno, patuloy namang naghihirap ang mamamayan. Sa bahay ni Makaraig, nagtitipon-tipon ang mga estudyante kasama sa grupo na naghahangad mapatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-uusapan ang lahat tungkol sa akademya. Masamang balita mga kaibigan, tutol daw ang lahat. Ngunit hinayaan na nila ang mga kataas-taasang lupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ano? Hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Sinabi ko rin yan kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio ang magdedesisyon. Papaano kung laban sa atin ang desisyon?
Sinabi ni Padre Irene na kung tayo'y makikipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon sa pamamagitan ng insik na si Quiroga at sa mananayaw na si Pepay. Teka lang mga kaibigan, tingnan pa natin ang isang paraan. Maaari nating lapitan si Ginoong Pasta, ang abogadong hinihingian ng payo ni Don Custodio. Kausapin muna natin siya, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Nagtungo si Isagani sa bahay ni Ginoong Pasta upang ito'y hikayati na sumang-ayon, sakaling sumangguni si Don Custodio batay sa akademya. Ngunit ito'y nabigo dahil napagpasyahan na ng Ginoo na huwag makialam sa panukala. Pag-alis ni Isagani ay naiwang nag-iisip si Ginoong Pasta. Siya ay humanga sa katalinuhan at estado ng pag-iisip na Isagani, ngunit para sa Ginoo, ito ay kaawa-awa. Araw ng Sabado ay naghandog ng isang hapunan si Quiroga. Naroon sa hapunan ng ilang panauhin kabilang ang kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, mga kawani ng pamalaan at kanyang mga suki. Nang dumating si Simon ay kinausap niya ito. Ginoong Simon, malapit na ako maging konsul ng mga inchik. Kapag ako'y naging konsul, lalawak na ang aking kapangyarihan. Bago mo isipin ang konsulado, isipin mo muna ang utang mo sa akin na 9,000. Ginoo, wala pa akong sapat na salapi. Bigyan niyo ako ng kaunting panahon. May paraan upang mabawasan niyan. Gagawin ko na lamang ng 2,000 ang iyong utang kung gagawin mo ang isang pabor para sa akin. Ano po ang nais ninyo? May mga kahon akong ipatatago sa iyong bodega. Huwag mong bubuksan, huwag mong itatanong. Ano ang laman? Mga armas. Mga armas? Paano kung ako'y madamay? Kung nais mo maging konsul, kailangan mo matutong makipagsapalaran. Ang 9,000 ay magiging 2,000 na lamang. Napakaraming tao. Ang ganda-ganda ng ilaw. Ngunit mas maliwanag ka pa rin sa lahat ng ito. Tunay ngang kaakit-akit. Sa kabilang bahagi ng entablado, makikita ang mga rebulto ng mga praile. Maraming tao ang nakatingala at tumahanga. Ang ilan ay lumalapit, tumitingin ng may paghanga, tila dinadakila ang mga ito. Tahimik lamang ang lahat, ngunit kapansin-pansin ang kanilang paggalang at paghanga. Mga Ginoo at ginang, narito ang isang kahong nagmula pa sa Ehipto, isang hiwagang magbubunyag ng lihim ng nakaraan, pakinggan ang salita de Remof. Ako'y mula sa Imutis. Sa aking bayan, ako'y itinuring na taksil ng mga pari. Pinatay nila ako upang ako'y patahimikin. Hipokrito! Mamatay tao! Hindi. Itigil ang palabas na ito. Ito'y immoral at mapanganib. Ipinagbabawal ko ang ganitong pagtatanghal. Placido Penitente, wala ka na namang may sagot. Para kang walang natutuhan. Hindi na ito tama. Inay, ayoko na pong mag-aral. Wala namang patutunguhan ng lahat ng ito. Puro pang aalipusta lang ang inaabot ko. Anak, naalala mo ba ang mga sakripisyong ginawa natin? Ang mga gabing nagtipid tayo? Huwag mong sayangin ang lahat dahil lamang sa galit. Hayaan mo na. Bakit tila mamigat ang iyong loob, binata? Ako'y aalis na lamang patungong Hong Kong. Mas mabuti pang lumayo kaysa sa magtiis sa pang-api. Lumayo o harapin ang ugat ng problema. May mga taong handang lumaban, may mga sandata, may mga kaalyado kabilang ang militar at si Kabesang Tales. Ang pagbabago ay hindi nakakamtan sa paglayo, kundi sa pagkikibaka. Totoo kaya ang kanyang mga sinasabi? O isa lamang itong panibagong panganib? Hindi maaaring tanggihan ni Don Custodio ang Akademya ng Wikang Kastila, makatarungan ng ating hangarin. Panahon na upang kilalanin ang kakayahan ng mga Indio. Isang tagumpay ito para sa kabataan.
Paulita, ako ba'y napalitan na? Pinahihintulan ko ang pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit ito'y pamamahalaan sa ilalim ng mga Dominiko ng Universidad ng Santo Tomas. Sa gayon, masisiguro ang kaayusan at wastong patnubay. Akademya nga, ngunit hindi atin. Magdiwang tayo, isang tagumpay na tila pagkatalo. Kapitan Tiago, tama na po ang opyo. Lalong lumalala ang inyong sakit. Hayaan mo ako, Basilio. Ito na lang ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Bilang mag-aaral ng medisina, alam ko kung lason ito. Ngunit, kailangan ko po magtiis para kay Huli. Kailangan ko ang mga pera maiwan ninyo. Kung mamatay man ako sa opio rin. Nakikita mo ba, Basilio? Ang katawan ni Kapitan Tiago, puno ng laso. Ganyan din ang Pilipinas. Unti-unting pinapatay ng sarili nitong bisyo at pang-aapi. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ng himagsikan. At bukas ay wala ng mga universidad, wala ng mag-aaral at magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kanyang kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa iyo o sa panig ng inyong bayan. Hindi ko hangad ang gulo, Ginong Simon. Gulo? Hindi ito gulo. Ito ay paghihiganti. Sumama ka sa akin. Ang hindi sasama ay ituturing na kaaway. Kaaway? Kapag sumiklab ang digmaan, iligtas mo si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara ngayong araw na ito. Imposible! Hindi maaring! Hindi maaari ito! Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara at iligtas ko siya ngayon. Ginong Simon, huminahon po kayo. Wala na po tayong magagawa liban sa tanggapin ang katotohanan. Tapos na po ang lahat para sa kanya at para sa akin. Namatay siya na hindi man lamang nalalaman na buhay ako. Namatay siya. Kung ganoon, lalo pang may dahilan upang magliyab mga apoy. Maagang gumising si Basilio upang dalawin ang mga pasyente niya sa ospital at upang asikasuhin ang mga papeles para sa kanyang pagtatapos sa universidad. Bakit nakasirado ang paralan? Ano kaya ang nangyari? Nagpatuloy si Basilio sa kanyang paglalakad nang kanyang makasalubong ang isa sa kanyang mga propesor. Basilio, anong ginagawa mo dito? Akin po sanang dalawin ang mga pasyente ko at aasikasuhin ang mga papeles para sa pagtatapos. Matanong lang kita, iyo, kasama ka ba sa mga mag-aaral kagabi sa piging? Hindi po. Ako po inaniyahan ngunit hindi ako nakapunta. Mabuti naman kung ganoon. Pero kamo ba inaniyahan? Kasapi ka ba sa kanilang organisasyon? Kung ganon, ay mas mabuti na't sunugin at sirain ang anumang kasulatan o katibayan na maaaring magdawit sa iyo. Saglit lang po. May kinalaman po ba ang mga alahas ni Simon sa mga nangyari? Wala. Hindi mo ba nabalitaan na si Simon ay nagpapahinga ngayon dahil may mga di kilalang tao ang sumugat sa kanya? Panay estudyante lamang ang sangkot sa nangyari kaya't mag-ingat ka. Pinagpatuloy na Basilio ang kanyang paglalaka. Naisip niya bigla ang sinabi ni Simon sa huli nilang pagkikita. Habang patuloy na naglalakad ay nakita niya si Sandoval at tinawag niya ito ngunit hindi ito napansin. Nakasalubong naman niya si Tadeo. Nabalitaan mo ba? Ang alin ba? Ang tungkol sa mga paskil? Hindi. Matagal na mawawala ng pasok. Akalaan mo iyon? Mauna na ako sa inyo. Akala ko naman kung bakit siya masaya. Juanito, mabuti at nakita kita. May tatanong sana ako sa iyo tungkol sa paskil. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo yun. Teka, huminahon ka muna. Umingit si Juanito at nagmamadali itong umalis. Nakita ni Basilio si Isagani na para bang malaki ang pinagdadaanan. Tinanong ni Basilio si Isagani tungkol sa paskil na nangyayari. Iniwan ni Basilio si Isagani at patuloy siyang pumunta sa bahay ni Makaraig. Sa labas pa lamang ay hinarang na siya ng 2 tanod. Naparito po ako upang makipagkita sa aking kaibigan na si Makaraig. Ilang sandali ay lumabas si Makaraig kasama ng kabo. Ano ang pangalan mo, binata? Basilio po. Narito ang kanyang pangalan sa listahan. Takpin rin siya at isama sa himpilan. Isagani, narinig ko ang iyong tanampati.
Hindi ba't ikaw ay kasama sa apunan? Kung ano ang mga mag-aaral na yun ay dahil sa mga pari, ngunit Padre hindi ko itanggi ang mga pagkukulang ninyo bilang guro. Malabis ang inyong sinasabi, binata. Hindi po Padre, ang kalayaan at karunungan ay karapatan ng bawat nilalang. Ngunit sa halip na itaguyod ito, ginagamit ng ilan ang kapangyarihan upang manlamang at mandaya sa mga Pilipino. Matapang ka, Isagani. Hindi karaniwan ang mga kabataang nagsasalita ng diretsahan. Kung hindi kami magsasalita, sino pa? Ang bayan ay naghahangad ng pagbabago. Naibalita sa pahayagang El Grito ang nakatutuong hula ni Benzaib na makakasama ang pag-aaral na kapuluan ng Pilipinas. Si Basilio at ang iba pang estudyanteng nagtaguyod ng Akademya ng Wikang Kastila ay nakulong, ngunit ang karamihan ay nakalaya rin matapos maayos ang kanilang mga papeles, maliban kay Basilio, sapagkat wala nang mag-aasikaso ng kanyang kaso dahil pumanaw na si Kapitan Tiago. Marami sa kanila ang hindi nakapasa sa serbisyo sibil. Si Tadeo ay natuwa pa dahil nasunog ang mga aklat at nagkaroon sila ng mahabang bakasyon. Si Juanito ay tinuruan na lamang ng kanyang ama ng mga lakal, habang si Makaraig ay nagpunta sa Europa. Nakapasa si Isagani sa pangmadlang pagpapahayag, ngunit bumagsak sa ibang asignatura. Samantalang si Sandoval ay nakalusot sa pamamagitan ng kanyang talumpati. Sinikap ni Huli na ipakiusap kay Padre Camora ang nagpapalaya kay Basilio. Ngunit nauwi ito sa trahedya at kanyang kamatayan. Samantala, pinili ni Paulita na magpakasal, ngunit hindi kay Isagani kundi kay Juanito Peliaes. Pagsapit ng Abril, kumalat ang balita ng kasalan, habang si Simon ay naghanda ng isang piging bago umano siya maglayag pabalik ng Espanya. Natitiyak kong isang magarbong handa ang iyong inihahandog, Ginoong Simon. Yun sana ang aking balak. Ngunit wala naman akong malalaking lugar upang pagdausan ng isang malaking piging. Sayang naman pala. Di sana'y kayo ang nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago at hindi sana napunta kay Don Timoteo Peliaes ng libre. At ngayon, ikakasal na ang kanyang anak sa mayamang si Paulita Gomez. Ganoon talaga. May mga tao talagang swerte. Mabilis na lumipas ang oras, araw na ng kasal ni Paulita at Juanito at nakalaya na rin si Basilio. Agad itong nagtungo sa bahay ni Simon. Isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan ko ang pinagdaanan ng aking kapatid at pinaghirapan ng aking ina. Ngayon pinarusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit noong may magsikan ay hindi na ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Ginong Simon, narito po ako sa labas ng dahil sa inyo at handa na ako. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Isinama ni Simon si Basilio sa loob ng isang laboratorio at ipinakita ang mga gamit at eksperimento sa kemika. Sa loob ng silid ay makikita ang isang lampara na may kakaibang hugis. Para saan po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita! Oo, ngunit hindi ito basta-basta. Ngayong gabi, magkakarinig ng pasabog ang Pilipinas at mapaparusahan ng mga magkasalanang hindi magawang parusahan. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Napakaninning ng liwanag na ibigay nito, ngunit pansamantala lang. Pagkaraan ng 2 minuto, mawawala ang ilang lampara at kapag inayos ng mitsa, sasabog ito. Kung gano'y hindi na pala ninyo ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng pagsabog ay lalabas ng mga artileryo at iba pang kinasundo ko noon. Papunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Cabezang Tales. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakiambak ang mga baril at pulbura. Mamamatay ang lahat ng mahina, ang lahat na hindi handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat. Indio, Mestizo, Inchik, Kastilang Duwag. Kailangan magsimula muli. Pupuruin tayo ng digdig. Oo nga naman. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangan isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit ko kailangan dinangin ang mundo kailanman ay hindi luminggap sa akin? Tama ka. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin, alas 10 ng gabi. Kung gayo'y magkita na lamang tayo mamaya. Sa kasal ni na Paulita at Juanito, nagtipon ang mga may kapangyarihan, mga praile, opisyal at mayayaman. Juanito, sana tama ang desisyon nito. Ang pag-aasawa sa akin ay tagumpay, Paulita.
isang munting handog para sa bagong kasal. Kapag pinataas ang mitsa, sisiklab ang apoy ng paghihiganti. Narinig ko ang plano. Ang lampara ito ay papatay sa lahat dito. Hindi ko siya maaaring hayaan mamatay kahit hindi na ako ang pinili niya. Patawad! Ano ito? Sino ang may gawa nito? Muli na namang nabigo. Ilang taon kong pinagplanuhan ang winasak ng isang kabataan. Masama bang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anong oras ay tatalab ng lason sa aking katawan. Padre, ayokong mamatay ng may dalang kasamaan. Maaari ba akong mangumpisal? Isinalaysay ni Simon kay Padre Florentino ang lahat, mula nang nanggaling siya ng Europa hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. Ikaw pala, Crisostomo Ibarra. At ano ang iyong nakamtan sa paghihiganti? Wala. Sinunog ko ang sarili kong kaluluwa. Ang paghihiganti ay hindi magdala ng kalayaan. Nagbunga lamang ito ng takot at dugo. Ang bayan ay hindi mailigtas ng galit. Ang kalayaan ay hindi isinilang sa krimen. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa malinis na layunin. Tapos na ang laban ko. Kung may pag-asa pa ang bayan, nasa kabataang tulad ni na Basilio at Isagani. Hindi sa isang taong nilamon ng puot. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ang nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kalooban. Kayong mga hiyas na ginamit sa kasamaan, hindi kayo karapat-dapat sa bayan ngayon. Kapag ang bayan ay handa na, kapag ang mga puso ay malinis at makatarungan, doon lamang darating ang tunay na kalayaan. Ang paghihiganti ni Simon ay nabigo, ngunit iniwan niya ang isang aral. Ang pagbabago ay hindi nakukuha sa dahas, kundi sa kabutihan at tunay na pagmamahal sa bayan.